ang seryales. Ang pagpasok ng lingkod ng dambana ng siniloan, datangan ang seryales. Gising na kami. Mataas na. Magpaparing. Ay, hindi na. Eh, hanggang ilang taon mo? 25. Subasubation. Eh, di ilang may ilang taon ko. Maganda yun. May sapatos ko to. Hindi nga sa nasa. Isusunod. Magawin. Kwenta number ng giga. Hindi ko mabayaran naman. Ang hanay ng mga imahen. Unang bahagi. Ang mga alagad ng ating Panginoon Jesus. Tunghayan natin ngayon ang mga apostol ng ating Panginoon na sumunod sa Kanya at naging saksi sa Kanyang pamamalakad dito sa mundo. San Pedro Apostol, sa pangangalaga ng angkan ng Divina Adventories. Si San Pedro, isa sa mga patron ng ating bayan, ang kinikilalang una at pinuno ng 12 alagad ni Kristo. Kabilang siya sa 3 alagad na higit na malapit sa Panginoon, ngunit nanghina din siya. Bumunod siya ng tabak at tinagpas ang kanyang taingan ni Malco sa halamanan ng Getsemani habang dinadakip si Jesus. Ang simbolo niya ay manok dahil ito ang naging hudyat nang itinatuwa niya si Jesus ng 3 beses. San Pedro Apostol, ipanalangin po kami. San Andres Apostol, sa pangangalaga ng pamilya El Mendoza. Si San Andres ang kapatid ni San Pedro, isang alagad din ni Cristo na dating mangisla sa lawa ng Galilea. Pinapalagay na nag-alay siya ng buhay para kay Cristo sa pamamagitan ng pagkapatol sa isang krus na Holis Ex. San Andres Apostol, Panalangin mo kami. San Felipe Apostol, sa pangangalaga ni Ginoong Pio Ramos at pamilya.
Si San Felipe ang isa sa mga kauna-unahang tinawag upang maging alagad ni Kristo, kasama ni San Andres. Simbolo niya ang tinapay dahil siya ang tinanong ni Kristo kung saan kukuha ng tinapay na ipapakain sa libo-libong tao. Napakain silang lahat ng Panginoon sa pamamagitan ng himala ng pagpaparami ng tinapay. San Felipe Apostol, Ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol, sa pangalaga ng pamilya ni Bay Paula. Si San Bartolome ay isa sa 12 apostol na tinawag sa isang natatanging paraan ni Kristo. Tinatawag din siyang sinatanggay. Simbolo niya ang angkit o isang maliit na itak sapagkat ipinapalagay na siya ay nag-alay ng buhay para kay Kristo sa pamamagitan ng pagtatanggal ng kanyang balat sa katawan. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. Santo Tomas Apostol, sa pangangalaga ni Ginoong Ginang Sinding Acero at pamilya. Si Santo Tomas ang alagad na hindi agad naniwala at pati ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay kanyang pinag-alinlangan. Ngunit siya ay sumampalataya din sa tulong at akay ng Panginoon. Tularan natin ang kanyang pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Santo Tomas Apostol, ipanalangin mo kami. San Mateo Evangelista Apostol, sa pangangalaga ng pamilya Valoroso Arellano. Si San Mateo ang alagad na dating makasalanan, isang mananilo ng buwis. Inakay siya ni Kristong magbalik loob at magbagong buhay. At sa kalaunan, siya ang naging evangelista. Siya ang nagsulat ng unang ebanghelyo na nasa bagong tipan ng Biblia. Ang simbolo niya ay San Miguel. San Mateo Evangelista y Apostol, ipanalangin mo kami. San Santiago Menor Apostol, sa pangangalaga ng pamilya Gamara Peñafiel. Si San Santiago Bata ay anak ni Alfeo at ni Maria Cleope at isa sa 12 apostol ni Cristo. Siya ang nagsulat ng isang sulat o apostola sa bagong tipan, ang sulat ni Apostol Santiago. Nang dinagin siya tulad ng ibang mga alagad, noong si Jesus ay nagpapakasakit na para sa kaligtasan ng sanlibutan. San Santiago Menor Apostol, ipanalangin mo kami.
San Judas Tadeo Apostol, sa pangangalaga ni Ginang Gloria Kahulugan at pamilya. Si San Judas Tadeo ay ang alagad ni Cristo na kamag-anak ng Panginoon. Siya ang sumulat ng isa sa mga sulat sa bagong tipan ng banal na kasulatan. Ang sulat ni San Judas, nanghina din siya tulad ng ibang mga alagad noong si Jesus ay dakina ng mga Hudyo. San Judas Apostol, ipanalangin mo kami. San Simon Cananeo Apostol, sa pangangalaga ni Ginoong Rosico de Leon at pamilya. Si San Simon Cananeo ay isa rin sa 12 apostol ni Cristo at sinasabi ng Ebanghelyo na siya ay kabilang sa mga selote, ang lihim na kilusang makabayan ng mga Hudyo. Nanghina din siya noong si Cristo ay madakip tulad ng ibang alagad. Ngunit siya ay nagbalik noong si Cristo ay muling nabuhay na. San Simon Cananeo Apostol, Ipanalangin mo kami. Ikalawang bahagi, ang mga misteryo ng Panginoong Yesus. Tunghayan natin ngayon ang mga paso o mga tagpo na nagpapahayag at nagpapakita ng mga misteryo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. La Despedida, ang pagpapaalam ni Jesus kay Maria sa pangangalaga ng pamilya Advento Passion. Ang malungkot na tagpong ito ay ang pagtatapat ni Jesus sa mahal na ina na dumating na ang sandali ng kanyang pagtubos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Lubhang nalungkot at nangamba ang mahal na Birheng Maria. Ngunit nanatili siyang matatag at tumatalima sa kalooban ng Diyos. Tularan natin ang katatagan ng mahal na Birhen. Jesucristo nagturo sa amin na mahalin ang aming mga magulang. Kaawaan mo kami. Ang pagbubunyag kay Jesus ni San Juan Bautista sa pangangalaga ni Ginoong Florencio Perez at pamilya. Nagsimula ang misyon ni Jesus at pagtupad niya sa banal na kalooban ng Ama noong siya ay binyagan ni San Juan Bautista sa ilog ng Jordan. Ito ang pinagninilayan sa unang misteryo ng liwanag ng Santo Rosario. Nawa tayo rin ay maghangad na matupad ang kalooban ng Diyos. Jesucristong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maawang ka sa amin. Bisa ka lang makauwi dito, hindi pa naman kaya. Pero ikaw, kung gusto mo sumama rin pag Pag-ingat ang bandera ko sa ayun sa mga wawa pa yung wawa. Tapos dyan, kasabida. Malapit. Ang pagpukso kay Jesus sa disyerto sa pangangalaga ng pamilya Florence Berdan Padilla. Sa pagsisimula ng Kwaresma sa unang linggo nitong pagkaraan ng Miyerkules ng Abo, pinagninilayang taon-taon ang pagpukso sa Panginoon sa disyerto kung saan 40 araw siyang nananalangin at nag-aayuno. Inudyukan siya ng dyablo na gawing tinapay ang bato. Magpatihulog siya at ibibigay niya ang lahat ng lawak ng lupain kung magpapatira pa si Jesus at sasamba sa kanya. Ngunit sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas." Ang pagsasakripisyo ni Jesus at ang tagumpay niya sa kasamaan ang huwaran natin sa pagbulita ng Kwaresma.
Jesucristong lakas naming mga nagsisigap at magpapakabuti. Maawa ka sa amin. Ang unang himala ni Jesus, kasalan sa Cana. Sa pangangalaga ng pamilya Morantes Celis, unang ipinahayag ni Cristo ang kanyang pagka-Diyos sa kabila-gilalas na himalang ginawa na sa kasalan sa Cana. Sa udyok ng mahal na ina na nagsabing, gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. Nawa ay lagi tayong mananalig sa makapangyarihang sa pamamagitan ni Maria na kailanman ay hindi magtatanggihan ng Panginoon kapag siya ang makiusap. Jesucristo ang ipinahayag ang kanyang kalwalhatian sa kanyang unang himala. Maawa ka po sa amin. Ang pagtuturo ni Jesus kay Nicodemo sa pangangalaga ni Ginoong Francisco Reyes at pamilya. Isinulat ni San Juan sa kanyang ebanghelyo na si Nicodemo, iginagalang na kasapi ng konsilyo ng Sanhedrin, ay nagsadya isang gabi kay Jesus. Ipinaliwanag sa kanya ng Panginoon ang kahulugan ng tunay na pagsunod sa kanya. Isang lihim na tagasunod ni Cristo si Nicodemo na siya rin tumulong sa paglilibing kay Jesus. Ang pamangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana sa pangangalaga ni Ginoong Romeo Magano at pamilya. Sa ikatlong linggo ng Koresma, natunghayan natin sa Ebanghelyo ng Linggo ang tatlong ito, ang pag-uusap ni Jesus sa babaeng taga-Samaria na kanyang inakay na magbalik loob at magtawag din. Naway pagsisihan din natin ang ating mga pagkakamali at magbunga na makamit ang tubig ng buhay na ibinibigay ni Jesus upang hindi na tayo mauuhan. Kasi Kristo ang tubig ng buhay na walang hanggan. Kaawaan mo kami. Ang pagsisisi ni Maria Magdalena sa pangangalaga ng pamilya Valdenaro Bernardino. Tinutukoy na isang makasalanan si Maria Magdalena na pinagmulan ng 7 demonyong pinalayas ng Panginoon mula sa kanya. Siya ay nagsisi at naging isa sa mga tapat na alagad ni Kristo. Tayo nawa ay magpapituon din at magbagong buhay. Tularan nawa natin si Magdalena sa pagsunod niya sa Panginoon. O Jesus na nagpapatawad sa mga nagsisisi, Maawa ka sa amin. Ang pangangaral ni Jesus, Sermon sa Bundok, sa pangangalaga ng Rita Llamoso de Leon at pamilya. Nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila ng madaming bagay, tulad ng kung sino ang mapapalad at mga katuruan tungkol sa kautusan, pagkagamit laban sa pangangayunak, panunumpa laban sa pag-iilangan at pagmamahal sa kaaway. Naway ang mga turo ni Jesus ay tumimo sa ating puso't isipan upang hindi tayo mapunta sa kapahamakan. Sa Kristo, gantimpala ng mga mapapalad na kalulugan ng Diyos. kaawaan mo kami. Ang pananalig kay Jesus ng Tinulong Romano sa pangangalaga ni Ginoong Renz Wilmer Ramos Malonzo at pamilya. Ipinapakita ng pananalig ng Tinulong Romano na ang kaligtasan at kapangyarihan ng Diyos ay bukas para sa sinumang may tunay na pananampalataya, maging Pagduman o Hentil. Ang pananampalataya ay hindi nalilimutan ng lahi o katayuan ng tao, kundi nakasalalay sa taus-pusong pagtitiwala sa Diyos. Ang pagpapatigil ng unos ni Jesus sa pangangalaga ng pamilya o Campo Perez. Noong araw na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na tayo ay tumawid sa dagat. Nangyari na ito at nagkaroon ng isang malakas na unos. Si Jesus ay nakatulog ng oras na iyon. Inihin siya ng mga alagad dahil sa takot na sila'y sangalin ng unos. Ngunit nang magising nila, Dilatso ng Diyos, sinabi niya sa hangin at alon na pumayapa ka at tumigil na ang unos.
Yeso Kristong sandigan namin sa paunos ng aming buhay. Tawa ang buhay. Ayun ang muna. Ang pagbabayong amor ni Jesus sa bundok ng Tabor. Sa pangangalaga ng Ginang Rona Valderrama Balbalosa at pamilya. Sa ikalawang linggo ng Kwaresma, narinig natin sa Ebanghelyo ang salaysay na katakatakang pangyayari ito sa bundok ng Tabor. Naglilingin ang kasuotan ni Jesus na naging puting-puti at lumitaw sa tabi niya sina Moises at Elias. Ito ay pauna na ng kanyang kalwalhatiang makakamit pagkatapos ng kanyang pagpapakasal. Yesu Kristo nagpapabago sa aming mga pagkatao. Kaawaan mo kami. Ang pagpapala ni Jesus sa mga bata sa pangangalaga ni Ginang Lora sa Lageria at pamilya. Tinawag ni Jesus ang batang lalaki at pinatuyo ito sa harap ng alaga. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, kung hindi kayo magbibigayan ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pinakadakilang tao sa kaharian ay dapat maging kagaya ng batang ito. Pero yung nasa likod. Dahil ang maliliit na bata ay hindi nag-iisip kung sila ay may importante sa isang pilihan. Ano ito? Yung tumitigas din? Fiberglass. Oo, ganun. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro sa pangangalaga ng pamilya Reyes. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinig mo ako at alam kong lagi mo akong hinihiling. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi ito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang palibig ang mga kamay at paa. May nakabalot ng tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila. Talagang niyo siya at nang nakalakad siya. Ito, simple lang. Ang pagbubuhos ng pabango ni Santa Maria ng Betania kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Alcantara de Leon. 6 na araw bago ang pista ng Pasko, si Jesus ay inandayahan sa isang piling sa bahay ni Lazaro. At habang sila ay kumakain, pumasok sa silid ang isang babae na ang pangalan ay Maria. Siya ang kapatid ni Lazaro at Marta. Agad siyang nagbuhos ng mamahaling pabango sa paanan ni Jesus at tinuyo ito ng kanyang burot. Sinita ito ni Judas Iscariote, ngunit pinagsabihan siya ni Jesus. Ginagawa niya ito dahilan sa napipinto kong pag-ibig. Yesu Kristo, niwanan namin sa paglilingkod namin sa aming kapwa. Maawa ka sa amin. Ang pagtangis ni Jesus sa bayan ng Jerusalem sa pangangalaga ng Ginoong Gusto Valdanaro at pamilya. Si Jesus ay tumangis para sa mga kababayan ng Juda. Ito ang nagpapakita ng aming kalikutan ng bunga ng katigasan ng puso at saradong kaisipan ng mga taga-Jerusalem. Lahat ng maaaring kami ng Diyos para sa kanila, para sila ay kain sa katotohanan at kaligtasan, ay nagawa na niya, ngunit sila ay patuloy pa rin tumatanggi at tinatalikod sa kanyang pangangalaga at sa kamulihan ang pag-aalay ng buhay na sa Cruz ang nagpapatunay ng dakilang pag-ibig ng Diyos di lamang sa mga Jerusalem kundi sa buong sangkatauhan. Yesu Kristong tumatangis sa bawat ating pagkakasala. Patawarin mo po kami.
Ikatlong bahagi, ang pagpapakasakit ng Panginoong Hesus. Tunghayan natin ngayon ang iba't ibang imahen na nagpapakita ng pagpapakasakit ng Panginoon, ang mga tagpo na sumasalamin sa paghihirap ng Kordero. La Momenta, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ng pamilyang Valdenaro. Ilang araw bago magpakasakit si Jesus, matagumpay siyang pumasok sa lungsod ng Jerusalem at ipinagbunyi siya ng mga tao na nagtatag ng mga balabal sa kanyang daraanan habang nagwawagayway ng palaspas. Samahan natin ang Panginoon di lamang sa mga masasayang sandali, kundi rin naman sa mga sandaling pagpapakasakit. Heso Kristo ang hari ng sanlibutan, Kaawaan ako. La Ultima Cena, ang muling hapunan, sa pangalaga ng Angkan ng Kastilyo. Sa huling hapunan, itinatag ang banal na misa kung saan ibigay ng Panginoon ang kanyang sarili sa ating lahat sa banal na Eucharistia. Itinatag niya ang kapangyarihan ng kanyang mga alagad. Nawa ay pahalagahan natin lagi ang banal na misa na siyang pagsasaliwa ng huling hapunan. Heso Kristong inihari ng sarili alang-alang sa amin. kaawaan mo kami. Sa ulo. Hirap yun. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostolo sa pangangalaga ng pamilyang Eleuterio de Leo. Sa huling pagtitipon niya kasama ang mga alagad bago siya mag-ari ng buhay sa krus ng kaligtasan. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang dakilang kautusan na magmamahalat tayo tulad ng kanyang halimbawa. Pinugasan niya ang mga paa ng mga alagad at pinaglingkuran sila. Heso Kristong naunang maglingkod at magmahal sa atin. Kaawaan ako. Ang panalangin ni Jesus sa halalan ng Betsema. Sa pangalaga ng Kardinong Antonio Adrias. Pagkatapos ng huling hapunan, nagtungo si Jesus sa halalan ng Betsema at doon pinanalangin sa Diyos Ama. Lubos niyang ipinagpigati ang sasapitin niya, pagpapakasakit at pag-isa ng kanyang mga alagad. Nagpabis siya ng dugo sa tinuli ng hapis at tinanungan siya ng isang anghel mula sa langit. Heso Kristo naging masunurin sa kalooban ng Ama. Kaawaan mo kami. May padamit kayo nun? Hindi na kaya eh. Nandun sila rin din. Buti nun. Ang panluluho ni Jesus sa halaman sa pangangalaga ng pamilya Prinsipe Serrano. Sabi ni Jesus sa kanyang ama, Ama, kung maaari ko ay ilayo mo sa akin ang topang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang kanyang loob. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalang kaigting at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Ang pagkano kay Jesus ni Judas Iscariote. Sa pangalaga ng Randy Arupina at Pamela. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao pinangunahan ni Jesus. Nakabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang ikan. Subalit,
Pinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakaalala mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Ito ang hudyat ng pagkakaalala ni Judas kay Jesus. Jesucristo na hapis sa pagkakaalala ng isang kaibigan. Maawaan ko. Senior Jesus Cathedral ang pagkakit kay Jesus sa pangangalaga ng iyong ayos, Javier Serrano at pamilya. Ngayong gabi ng unang Huwebes Santo, dinakit si Jesus ang mga kawal na naman, kasama ang ilang bantay ng templo. Ipinagkanulo siya ni Judas. Nagbanta ng parahasan sa San Pedro at natigpas ang kaingan ng utusan ng punong sacerdote ng Pinalco. Si Jesus ay panatan at matatag na tinanggap ang kalooban ng Ama. Jesucristo ay ginapos at bigyan parang kriminal. Tawa ang natutunan. Ang pagharap ni Jesus kay Caiaphas sa pangangalaga ng mukha ng Basilya at sa lahadong ibaw. Sa harapan ni Caiaphas, si Jesus ay nangyayalitis at pinaratangan ng mga bagay na pawang kasinungaling niya. Sarado na ang isip at kalooban ng mga saserdote, mga pariseyo, mga eskriba para kay Jesus. Ang tanging mahagila ang kanilang kamatayan. Jesucristo ang hinaring parang hayop. Kawaan mo. Ang pagharap ni Jesus kay Caiaphas sa pangangalaga ng angkan ng Basilya at lahadong ilaw. Sa harapan ni Caiaphas, si Jesus ay muling nilitis at pinaratakan ng mga bagay na pawang kasinungaling. Sarado na ang isip at kalooban ng mga sacerdote, mga pariseyo, mga eskriba para kay Jesus. Ang tanging harap nila ang kanyang kamatayan. Jesucristo inari parang huyok. Tawa ang ang pagpapahula kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya sa Felipe. Ang Panginoon Jesus ay binuo ng mga Hudyo. Pinagpan ang kanyang mata, pinagsasampay at pinag-iuhan, at kanilang pinahulaan kung sino ang sumampay sa kanya. Masabog is congeniality. Tara. Friendly siya. Ang pagtatwa kay Jesus ni Simon Pedro sa pangangalaga ng Ginang Mirna Montalvo at pamilya. Si San Pedro, ang matapang na pinuno ng mga apostol, ay naghina din ayon sa ipinagpauna ng Kristo sa huling hapunan. Kahit pa si Jesus ay tinatuwa ni Pedro, kailanman ay hindi nanghina ang pagkakilala at pagmamahal ni Jesus para sa kanya. Tayo man ay patuloy na minamahal ni Jesus kahit pa tayo ay nagkakansala sa kanya. Check mo sa
sa inyo? Sa family? Sino ba nandun? Yun o. Ano sabihin ko din? Wala sa mga. Sa pangangalaga nila, Oliver Mabuya at Pamela. Tinanong siya ng Pilato, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Ikaw na ang nagsabi, tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga pinuntan sa mga tao, wala akong nakita kasalanan ng tao ito. Ngunit napili sila at sinasabi, sa pamamagitan ng kanyang mga katuruan, at iyong kanilang magkinaksik ang mga kalaguluhan. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes sa pangangalaga ni Ginoong Pindong Bola at pamilya. Tubang-tuba si Herodes na makita niya si Jesus. Matagal na nag-ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais nang makita iyon. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Samantala, ang mga punong pari naman at mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang siling nakapagtarakan kay Jesus. Dahil dito, siya'y hinamang at tinula ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya ay dinalitan nila ng mamahaling damit. Ang pagpapili ni Jesus at Barrabas. Sa pangangalaga ng pamilya Orozco sa Mora. Nakaugalingan ng gobernador
na tuwing Pasko ay magkapalala ng isang bilanggo na hinihilog ng taong bayan. May isang bilanggo na kilala sa kasamaan, si Barrabas. Tinanong ni Pilato ang taong bayan kung sino ang papakawalan. Ngunit ang sagot at sigaw nila ay si Barrabas at si Jesus ay ipangako sa krus. Nang makita ng Pilato na wala siyang nagawa dahil nagsisimula na magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kanyang kamay sa harap ng mga tao at sinabi, "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Ito'y bunsod sa panaginip ng kanyang asawa si Claudia, huwag siyang makialam sa taong walang kasalanan." Pinalaya si Barrabas, ipinahagupin si Jesus, at ibinigay sa mga sundalo upang ipako sa krus. Ay, din doon. Ang pagkatapos ni Jesus na naging bato sa pangangalaga ng mga kanyang Spinosa. Buong kapanatagang tinanggap ni Jesus ang kanyang malupit at kalulog-lunog na pagpapakasakit at pagkagapos sa naging bato, alang-alang sa ating kaligtasan. Buong loob niyang tinanggap ang banal ng kalooban ng kanyang Ama. Nawa tayo rin ay maging matatag sa mga paghihirap sa ating buhay. Senyor de la Columna, ang paghampas kay Jesus sa pangangalaga ng kanina Mauricia Capilla de Leon at pamilya. Walang taros na hinimpas at pinahirapan ng ating manunubos alang-alang sa ating kaligtasan. Walang katulad ang pagmamalupit sa kanya ng mga tampalasan. Tinanggap niya ang lahat ng ito upang mabigyan tayo ng halimbawa. Walang higit pang pag-ibig sa pag-aalay ng sariling buhay para sa kapwa. Sa Kristo nataksa ng sugat ang buong katawan. Kaawaan mo sa mga. Senyor de la Columna, Senyor Jesus Desmayado, ang panlulupay ng Diyos sa pangangalaga ng pagkakarosa ng Lupando. Nanlupay-pay si Kristo sa pagiging pag-ampas na sinawal sa kanya ng mga nilong-bugyo. Ang lahat ng ito'y pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa atin. Nawa ang katuloy tayo sa pagmamahal na ito ng Panginoon sa pamamagitan sa pagkalinga sa ating kapwa, lalo na yung mga mahihirap at mahihina. Yeso Kristo na wala ng malay tao, Ang pagbigay ng sulalo tawag sa Birheng Maria sa pangangalaga ng mga Dones sa Capilla at pamilya. Ikaw na Brogada ang asawa ni Poncio Pilato, gobernador ng Judea at nakal kay Jesus. At ang sinainan ng Kristo, ang kanyang nagawang pagkakatayo sa pagkakas ng mga Dones. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, itinulungan namin sa amin. Para di na mamatay. Aba, Virgen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae naman, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, itinulungan mo kami sa amin. Ngayon ang kami mamatay. Amen. Aba, Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, sa pangangalaga ng pamilya at Pelento, ang deposito ay nagmula sa Divina Espanya. Ito ay tinatawag na Birhen ng Pag-asa, na nagbibigay ng inspirasyon na kahit may mga paghihirap na nararanasan, huwag tayong kawawalan ng pag-asa. Tulad niya na nakararanas ng mga hirap at paghinapin dahil sa paghihirap, pagkamatay ng Luis na mapagtagumpayan ang mga at matutukan ang pagkakapon na tubusin ang pagkakauman. Mahal na Birhen ng Pag-asa, Nagsimula ang paghilak kay Jesus sa pangangalaga ng siyang Lola Beyonce. Ang Panginoon sa kanyang pagkakasakit ay larawan at iniran ng kapatagan sa paghihirap at pagtitiis. Hindi siya umihingi sa mga butang at panlalait ng mga manghatol sa kanya. Siya ang Panginoon, mapagtibig at matinisig. Nawa ay matularan natin ang kanyang pasensya at kababaan ng loob. Jesucristo ang nilibag at nilornad ng mga sundalo. kaawaan. Ang pagpapagmamaw ngayon din ng Pilato sa pangangalaga ng pamilya de la Rosa Cordero. Ito ang taong sabi ng Pilato. Pagkatapos sabihin, inanin ng kuwanan ng Pilato ang kapulisan ni Jesus at sinigaw ng mga taong bayan na itago siya sa krus. Tinanong ni Pilato sina kung bakit nila gustong ipatago ang hari nila at hanapin nila na wala ng hari kundi ang Cesar. Nawalawag natin tularan sa Pilato sa kanyang naging ugali ito na nasinulan niya ang kanyang sabi ng isang tao na kapilangan niya. Kaya sa kanya sa murebin ng kapularan. Ang kakulitong nagtitiis ng kanyang pagmilibak sa kanyang bayan. Nawa ang Panginoon. Ang paghatol ng Jesus ay pinakalit. Ibang ngayon ang hinigaw ng hipo nila at pamahal. Ang Jesus ay nakakalo ng mga kapitbahay. Sila ang mga tao ng sigaw ng Hasaan. Ang mga sigaw ngunit kapalitan ay nakasakay sa kapatid. Ang Jesus ang kapatid dahil sa lubos ng pamamahan sa kapatid.
itanggap ni Jesus sa kanyang krus sa pangangalaga ng Ginang Annabel Ibanez Aguila. Matapos magawa ng sentensya, iniatang na natin sa balikat ng ating Panginoon. Ang tagsong ito ay hango sa pagsumahan. Ang pagyakap ni Jesus sa krus sa pangangalaga ng pamilya ni Mares at Claudia del Mundo. Ito ay nagpapahiwatig sa atin na handa ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mararanasang pamilya. Alam na dito na mapapatunayan kung gaano na tayong kapamahal. Nawa tayong mga pagkasunod ay matutulong lumakap sa ating mga krus o mga pagsubok at palaging sinunod sa kanya. Ang pagpapasabi ng Jesus sa pangangalaga ng pamilya namin at kailangan. Ito na ang pagsisimula ng pagtamang sa lahat patungong Kalbaryo. Pinasan ni Jesus ang krus na mas lalong pinabigat ng ating mga kasalanan. Ito ay kanyang tinanggap dahilan sa kanyang pagmamahal sa kapatauhan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sa pangalaga ng Kanigong Pio Castro Sr. Matibay at malalim ang debosyon natin mga Pilipinong Katoliko kay Jesus Nazareno, ang narawan ng tapat na pagsunod sa Diyos sa kabila ng mga pagpapakasakit. Sa larawan ni Kristong nagpapasa ng krus sa kanyang unang pagkadapat, ay nakalulugot tayo ng lakas at katapagan sa pagpasalamatan natin ng ating kanyang krus ng buhay. Sa Kristong pinata ang bigat ng ating mga kasalanan. Kaawaan mo kami. Ang pagpapahid ni Veronica sa mukha ni Jesus sa pangangalaga ng Ginang Nina Ortiz Sumito. Sinasabi ng banal na Ebanghelyo na may mga kababain na pinasabi na nakita nila si Jesus na nagpapasal ng kanyang krus. Si Santa Veronica ay maraming na isa sa mga kababain ito na nagpanik sa mukhang nabibigyan ng Panginoon dahil sa itintisman ng dugo. Nalarawan ang banal na mukha o ang divino rostro sa kanyang bihang kaya na ang pangalan nila ay Veronica ang makatatoong larawan ni Jesus. Dugo ni Cristo, Ugasan ko ang aming mga kasalanan.
sa Biblia Cairo ang ikalawang pagkadapa ni Jesus sa pangalaga ng mga small group niya. Si Jesus ay nasubaso, di lamang minsan kundi ng beses sa ilalim ng mabigat na krus na kanyang pinapasan. Ang mabigat na krus na iyon ay ang ating mga kasalanan na pinagawang niya sa kanyang sarili upang tayo naman ay magtas. Pasalamatan natin at muli ang gandahang loob ng Diyos sa atin. Ang pagkakalubong ng Jesus sa mga babae ng Jerusalem sa pangangalaga ng pamilya de los Reyes na Duano. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 23, Talata 27 hanggang 1, sinasabi na kasalubong ni Jesus ang mga babae ng Jerusalem at sinagutaan ng ganito, huwag ninyo akong pangitan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Mapakalat ang mga takot at ang dibdib na hindi nagpasuko. Na tercera kaya ang tatlong paglalapang ni Jesus sa pangalaga ng pamilya hanggang mga potensya. Si Jesus ay natapang ng pagkakalapit dahil sa bigat ng krus na kanyang pasal-pasal na lalong mas pinabagatan ang kanyang kasalanan. Nadadala siya ng krus na sumisimbolo ng ating mga pagkukulang. Si Kristo na sumasob sa kabulatan ng kanyang krus, Kaawangin mo. Ang pagtagili ni Jesus na inumin ang pagpapamanhin na alak sa pangangalaga ng pamilya kaprobensyano. Si Jesus ay inalok na inumin ang pagpapamanhin na alak ng mga away. Ngunit sumanggi siyang ikaw ay inumin upang patunayan na siya ay hanggang makaranas ng sakit para matubos tayo sa ating mga kasalanan.
ang pagtanggi ni Jesus na inumin ang pangkamanhid na alak sa pangangalaga ng pamilyang kabrayotsayan. Si Jesus ay inalok na uminom ng pangkamanhid na alak ng mga kawal. Ngunit tumanggi siyang ito ay inumin upang patunayan niya siya ay handang makaranas ng sakit para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ano ba sa akin? Sinusunod ako ako, wala akong pakialam. Saan ba niya ako bibilang cover? Wala akong pera, bilang pera niya. Dahil may pera ako, may pera ako. Bilang kasi ako. Seven na yan. Senyor de las Penas, ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang kamatayan sa pangangalaga ng pamilya Caballeros. Ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang kamatayan. Tinanggap ni Jesus ang kalooban ng kanyang Ama na tubisin tayong lahat sa ating mga kasalanan. Ito ang pagpapatunay kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan natin. Jesucristo, mababang loob na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaawaan mo kami. Ang pagpapakot ng Jesus sa kahalagan sa pangangalaga ng Pilipino, Felyamoso at pamilya. Buong puso't kaloobang sinanggap ni Jesus ang kalooban ng Ama na siya'y magpakasakit hanggang sa mamatay upang matubos ang sangkatauhan. Tinanggihan niya ang alok ni Anunin ang mapait na hirap bago siya ay ihako sa krus upang malubos ang kanyang pagpapakasakit. Nuestra Señora de la Alegría, ang mahal na ina na kapait-itang Hapas, sa pangangalaga ng pamilya Hapas Eno. Ang mahal na Birhen ng kapait-itang Hapas, habang binabagtas niya ang lansangan ng kapaitan o mas kilala sa tawag ng lansangan ng pamilya. Ang kapaitan ng buhay, yan kailangan ang lawa ng Hapas ang mga ibalang ng buhay. Ang kanyang sasakyan, ang mahal na
ko ng ating Panginoon sa Kristo. Mahalay na lawak sa sinasara ng puno at pakita ng kapatid. Kailangan huwag natin sinunod sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos na may katahimikan. Mahal na mga kapatid. Panalangin. Ang pagpapalo ng Diyos sa pangangalaga ng pamilya ng tapos na ang pagpapalakbay ng Kalbaryo. Dinanap na ng manunubos ang hirap at pagpapakasakit dahil sa ating mga kasalanan. Pagkatapos ng itako sa krus ang ating tagapagligtas, ang krus na pinagpapakuan niya ay ibinawon na. Sa tagpong ito, ilang oras na lang at ang pagmamahal niya sa atin ng lubos ay kanya lang makapatunayan. Ang pagkabayubay ni Jesus sa krus. Sa pangalaga ng pamilya Alcantara Gomez. Pinupuri ka namin at sinasamba o Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus ay iligtas mo ang mundo. Ibinayubay ang ating Panginoon upang tayo ay mailigtas niya sa kasalanan. Pagkaligtas kay Jesus sa krus sa pangangalaga ng pamilya Mendiola Soriano. Pinagasa ng mga pinuno na kasama nila. Sinabi nila, ang iba ay iniligtas niya, hayaang iligtas niya ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas na pinili ng Diyos. Nilipak din siya ng mga away. Lumapit ang mga ito at inalok siya ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Ang pagpapatawag ni Jesus kay Dimas. Sa pangangalaga ng pamilya ng Gaza Rivera. Ang ikalawa sa pitong pinamutan ng Panginoon na kabayubay sa krus ay sinabi niya sa magnanakaw na nagtapos sa kanyang kanan. At mula mismo sa daig ng Panginoon ay pinanatuan siya ng pagpapal ng langit. Si San Dimas ay ipinamahal na manay sa langit ng ating Panginoon.
Ang pagpapagayon ng suka at akdo sa pangangalaga ng pamilya at Fernando Intre. Sinigaw si Jesus, ako'y nauuhaw. Mayroong biglang sabihin ang ating anak. Binasahan ng awal ng mabuti, ang maarte na awal at isang istorya. Ilagay niya ito sa ilang sama ng isopo at iliit sa kanyang bilang. Ikaapat na bahagi ang mga disipulo ng Panginoong Jesus. Tutuloy natin ngayon ang mga disipulo ng Panginoon na nakasaksi sa kanyang buhay dito sa Pilipinas.
piniling apostol na mahusay na saksi sa Hansa sa muling nabuhay na Kristo ng tagapagligtas natin lahat. Sa Charles Apostol, San Jose Barnabas Gusto, sa pangalaga bilang Dr. Santos at pamilya, ang San Jose na nagmula sa bansang Ito. Si San Jose na ilalagay sa bansang Gusto ay isa sa mga pinakaunang disipulo ng Jesus. Nasa bilang pamilya, bumunta ang San Jose at pamilya at hinangin ang pera mula ito sa pagtusto sa misteryo ng mga apostoles. Isa na pinag sa kanya ang pangalawa sa Diyos. Isa siya sa mga pinagdamitan ng mga apostoles na halili sa taksi na si Judas at tumutulong sa bilang ng mga apostoles. Pagkakat hindi siya ang nagbilang, pinapatuloy ang San Jose ang pangalangan ng buruting kanta sa iba't ibang bansa. Hinira siya ang obispo ng Teropolis kung saan siya nakatay bilang isang Berkeley. San Jose Barnabas Gusto, San Senyor ng Jerusalem, sa pangangalaga bilang Francis Morante at pamilya. Si San Senyor ng Jerusalem, ayon sa tradisyon, ay anak ni Santo Yohan at Santa Maria Royalde, isa sa mga unang disipulo ni Jesus. Sinasabi niya naroon siya sa Calvario habang ang Panginoon Jesus ay nakatapo sa krus. Isa siya sa mga nakasama na usap ni Jesus kasama si San Juliana sa daang patulong umawit. Gabi ng mundo sa kabuo, nakakita niya nila na buong ng Jesus. Kaya panahon sa pag-ibig ng Panginoon sa amin. Dumaan siya sa lahat ng pagkakabuo at sa panahon ng pagkakabuo na pinuntan sa pagkakabuo sa nangyari ko ng pagkakabuo sa krus sa edad ng 120. Sa Senyor ng
Direk Miguel Corazon at pamilya. Si San Marcos ang Evangelista ay ang tradisyonal na halata ng kabalangayon ayon kay Marcos. Siya ay isa sa pagdating ng siglo ng Kristo at nagpaglaan ng pagkakas sa pamahan ng Panginoon. Isa sa apat na hulunan na pangalan ng Kristo sa nangyayari sa Panginoon. Kasama sa kanyang salulat at pagkamatay ng pagkakas ng Panginoon. Si Marcos Evangelista Sa Lucas Evangelista sa pangangalaga ng pamilya Palay-Castro. Isa sa apat na evangelista sa Biblia. Isa din siya sa matanda ng pagkakasakit, pagkamatay at huling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Simbolo niya ang isang bago. Sa Lucas Evangelista sa Lazaro ng Betania, sa pangalaga ng angkan ng Mauricia Garcia Gallo. Si San Lazaro ang isa sa mga pagkalit na kaibigan ni Jesus na naghandog ng kalimanganan sa nasa Betania. Sa paglalabot at sa kanyang mga apostol, kung sila ay nagtulong sa Jerusalem. Sa Ebanghelyo sa Juan, Kabanata 11, sila ay kung paano si San Lazaro binuhay ng pagkalit ng Panginoon mula sa mga tao. San Lazaro Santa Maria sa pangangalaga Sundin ang loob mo at ako sa lumago para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magkamatawag namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pagkakulong sa puso at iligyan kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, nagupulo kayo ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sinasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babae lahat at pinagpala mo ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Pamilya ng Betania, sa pangalaga ng pamilya at Alberto Ana. Sa kababatang kapatid na babae Lazaro at si Marcos, mga kapatid na taga-Betania. Inisayang dumalo si Jesus sa kanyang pamahanan sa Betania. Siya ang natukoy na bagilang ng loob at nakinig sa mga aral ng Kristo. Habang si Martha na kanyang kapatid ay abala sa maraming mga kaya pinabukaan sila ng Jesus. Hindi pinagila ang tama at hindi ito ang kasi sa kanya. Sa nagbuwas at pamahaman sa kanyang Kristo. Hindi pinagsabakan sa kagulang kanya sa kanyang kapatid na sa Lazaro. Nag-araw bago naganap ang kanyang pagkakasal. Sa pamahalan ng Betania, Santa Veronica sa pangangalaga ng angkan ng pagkakahapon namin. Si Santa Veronica ang isang pangkakatakinan at Diyos ng Panginoon na sinasabit ang bilang na nagtahin ng kanyang lupa sa nabibilang dahil sa ito'y iyak ng dugo, pawis at alpabet. Sinasabit na bulabog si Veronica sa ingay ng mga tao, trompeta at paak. Kaya lumabas siya sa kanyang tahanan upang malaman kung ano iyon. Nakita niya si Jesus na tigbak ng dugo ang katawan. Niluluhan at sinaktan. Nahapag siya at dahil siyang lumapit dito at ipinulong sa kanyang bilang o bulong sa lukha ito. Nalarawan sa kanyang bilang at habang sa kanyang lukha o ang Divino Rostro. Sinikilala si Santa Veronica bilang patron ng ating mga tagapangalaga ng Panginoon. Kaya sa kanyang pagpili, ang pagkakamit para sa mga sa Panginoon. Ang kanyang
pangalan na pero na nangangahulugang totoo at ito na nangangahulugang lahat. Jesus ay alang sa iyong mukha na pinakagubot at iyong binayaang mararawang kapilang ng Israel sa kaawaan niya kami. Santa Susana, sa pangalaga ng Lalabaran, Lazar, Ipanto at Pamilya, binabanggitan ng Evangelyo ang mga kababaihan na mula sa Galilea na sumunod kay Jesus hanggang sa kanyang pagkakapako sa krus. Binanggit sa ikalawang kabanata at sa Lucas at kanilang mga pangalan. Isa sa kanila sa Susana. Sumunod sila sa Panginoon hanggang sa kanyang pagkakapasaka. Santa Susana, panalangin kami. Santa Maria, Panginoon ng Diyos, sa pangalaga ng pamilya sa Tagalog sa Manila. Isa sa Santa Maria ng Marcos, sa mga kababaihan tagasunod ng Panginoon. Nagmula sa bansang Cyprus o Chipre, siya ang ina ni San Marcos, ang nagsulat ng ikalawang ebanghelyo at kamag-anak ni San Barnabas. Sa kanyang bahay sa Jerusalem, kay San Felipe sa Bacchus, ininaos ang pagkakuluan ang hinihibulan ng Panginoon at ang kanyang mga alaga. Binanggit sa kanyang tahanan na lahat ang Pentecostes at pagbaba ng Espiritu Santo. Gayun din ang kailangan nila ay nagsilbing simbahan ng mga Kristiyano na lumigit sa panahon na sila ay Jerusalem. Ang mga bagay na ito ay napapatuloy namin na lahat ang paniniwala at paniniwala ay ibigay niya upang matulungan ang simbahan sa pagkakas ng Panginoon. Kung kaya nakilala siya bilang patron ng mga bagay ng mga pumulong at nagmamahal. Sa Maria ang Maria Marcos. Panalangin kami. Santa Juana de Cristo, sa pangalaga ng Ginoo kay Teresa at Pamilya. Si Santa Juana ay pinapanggit sa ikalimang kabanata ng Ebanghelyo ng San Lucas na isa sa mga kababaihang sumunod sa Panginoong Jesus na nag-alay ng kanyang kakayanan upang maitaguyod ang Panginoon sa kanyang misyon sa ibabaw ng lupa. Sinasabing asawa siya ni Susan, isang mataas na opisyal ni Haring Herodes. Santa Juana de Cristo, Panalangin niya kami. Ay, again. Santa Maria Salome, sa pangalaga ng Panginoon at mga Panginoon. Isa sa mga kababaihan tagasunod ng Jesus, siya ang asawa ni sa Panginoon at ina ng mga apostol na Santiago at Juan. Siya ang tinahawag at nagsasabi na isinuno sa buhay na bangkay ng Panginoon sa pagdating sa kanya. Marami ang anak nila mapaglaruan. Santa Maria Salome, panalangin kami.
Santa Maria Purísima, ay kasama ng Iisa, ng kapatid ni Panginoon, sa inang nagpapagod ng Santiago at Judas Tadeo, isa sa mga kasunod ni Jesus, ay nagdakay sa kanya at sumama sa mahal na Diyos hanggang sa kanan nito. Nawinig siya sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata 11, talata 25. Naroon din siya ng sa Kristo ay ibig at isa siya sa mga kababaihang nagtungo sa libingan loob ng maling araw o linggo ng muling pagkabuhay. Kaya nga ang pangalaman na ito ay tutulog sa bangkay ng Jesus. Sa Maria Purísima, Panalangin mo kami. Santa Maria Jacobo, sa pangalaga ng pamilya Flora Reyes. Si Santa Maria Jacobo ay marahil pinapalagay ng asawa ng Arturo at ina kong dalawa ni Santiago at Juan ng mga apostol ni Cristo. Kaya siya pinagawa ng Jacobo at dahil siya ina ni Santiago at ang Jacobo o Jacobo ay pangalan ng tumbas ng Santiago. Tangan niya ang walis na pag-ibig sa tungkol ng Diyos Ama. Santa Maria Jacobo, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, sa pangangalaga ng kanyang Rodona, ang pinakakanyang nakababaihang tagasunod ni Kristo, na lahat-lahat ay nakasalamat na nagpalit-loob at naging-isipulo ng Panginoon. Siya ang babaeng nagbuhos ng mga mahaling kapalo sa pakot ng Panginoon at sinunasa ng kanyang nakakapalo. Ang hulaan ng pagpalit-loob sa Diyos at pagpalit ay ipawag namin ang tingin sa pagbuhay ng Panginoon. Kaya siya ang nagawa, apostol ng apostolo, ang apostol ng apostol, ay may sa kanyang kapakalan sa mga alaga na nakita ng Panginoon. sa ilang evangelista, sa pangalaga ng pamilya ng Buhay Emilio Canada, ang tanging apostol ng Iwan ay pangalaman ng mahal ng Kristo hanggang sa pagkakayuman ito sa Kristo ng Kalbaryo. Sa kanya ang hatid ni Jesus ay nagbabago. Siya ang nagsulat ng apat na Ebanghelyo na may salaysay ng pagkakasakit ni Kristo na nasaksihan niya ng sariling mga mata. Ang simbolo niya ay amin, dahil ganoon na lamang pagkalaw ang kahanaan ng Diyos kung ilalawag na sa kanyang buhay. Sa nawa Evangelista, Ipanalangin mo kami. Ako'y ginagawa inaangawa sa pangalaman ng kasama ng paghinto. Ang makalibigay, inaibig na hapit at sakit. Siya ang sinabuhan natin lahat
iyo kay Kristo, na ikalaan, ang kahit anong pagkakataon. Siya ang maaari at katapat at kanilang pag-iipan. At ang mga pagkakataon ito ay ginagawa ng